Okay, this is it. Nandito na tayo for interview. Andyan na, kita tayo dun sa taas, dun sa 4th floor. Yes, magpapa-interview na tayo. Diyos ko, hindi pa man din ako nag-take ng anxiety meds. Mag-take pa ba ako ng anxiety meds? Well, it's too late now kasi nandun yung gamot sa bahay. Well, kaya ko to. Hindi ko kailangan yan. Wow. Strong woman ako, di ba? Wow. Kaya ko to. Interview lang yan. Diyos ko. Dami ko ng interview na pinagdaanan. Tsaka tatanungin lang naman ako doon ng mga, alam mo na, mga simple question. Yung mga tungkol lang naman sa trabaho, di ba? Ano naman itatanong sa akin, kundi yun lang, tungkol sa trabaho nga. At dun sa applyan ko, di ba? Dun sa posisyon na applyan ko, yun lang, ba't ako matatakot? Kaya mo yan, girl, you got this. You got this, girl. Yes. Pero medyo, hindi pa rin maiwasan na ako'y kabahan dahil nga, ewan ko ba, ito talaga yung mga bagay na hindi ko nakasanayan kahit kailan. Kahit buong buhay ko na ako nagpapa-interview. Alam mo yun, buong buhay ko. In my, how do you call that? 20 years of my, well, not 20 years. Yeah, more than, well, 20 years, diba? Kasi nga, bata pa lang ako, nagsimula na akong hanap-hanap ng mga trabaho at nagpalipat-lipat ng mga trabaho. So, halos sa 20 years na din ng aking existence in this earth, you know. At ngayon ay another interview na naman, girl. And nandun nga, natatakot na naman ako sa isipin na, oh my God, papalit ka na naman ng trabaho. Paano kung di mo na naman niya magustuhan, girl? Ano ba? Make up your mind. Ba't kaya mo yan, girl? Kaya mo yan. Kailangan kayanin for the future. Diba? For the future, para naman hindi tayo maging, ano mo yan, pabigat sa earth. Or pabigat sa ating family. Yun, ganun. Diyos ko, ano kaya mangyayaring yung interview? Bakit ganun? Interview pa lang, pero parang pakiramdam ko is, sasabak na ako sa gera. Alam mo yun? Girl, ba't ganun interview pa lang? I don't know. Iba ito eh. Iba kasi itong interview na to. For the first, well, nung nag-apply ako, doon ako nag-apply nung nakaraan. Hindi ako natanggap doon. Pero pinanalangin ko na hindi talaga ako dapat matanggap doon kasi hindi ko siya gusto doon. Ito talaga yung gusto ko, yan, yung inpatient. Yan talaga yung pinanalangin ko, pinagdasal ko na sana ay dyan ako matanggap or dyan ako magkaigi. Well, ito nga, dito nga ako tinawagan. And, tinawagan din ako dun sa isa, but I mean to say is, dito nga ako yung parang interviews on the phone is parang, alam mo yun, setting pa lang ng interview, magka-appointment ka pa lang for interview, pero parang interview na on the phone, ganyan. Ang dami na niyang mga naitanong sa akin na pakiramdam ko yun ang pinakang interview, pero hindi, may interview pa papasok dito nga sa 4th floor. Akit na tayo, 10:32 na, 11 ang usapan namin. Siyempre maglalakad pa ako, di ba? At medyo ilang minuto rin naman ang paglalakad doon sa building na box. Parang bagong pintura yung building na box. Parang nga. Yes, doon ako magtatrabaho sa box. Para siyang yung, anong tawag doon? Yung Lego. Yun. Wish me luck. Okay, you got this, girl. You got this. Wish me luck. Sana matanggap ako. And kung matanggap ako, sana ito na nga yung trabaho. Diyos ko, makakaya ng utak at katawan ko. Kasi ito yung trabaho na kinakailangan talaga ng utak, girl. Yes, hindi lang physical kundi utak. Hindi kagaya ng trabaho ko na minsan hindi mo na kailangan mag-isip, nakano ka na lang. Kahit nakatulala ka is magpa-process. Ganun yung trabaho namin. Hindi mo kinakailangan ng yung matinding parang processing, ganun. Itong trabaho ko ngayon, itong applyan ko sa hospital is kinakailangan yan. Kaya kailangan maging alert ang utak ko. Alright, 10:33 na. Balitaan ko kayo kung ano ang mangyayari for today. Kung ako ba ay matatanggap na. Sabi ko nga, kung hindi ako matanggap ay okay lang din. Kasi nga, hindi pa ako nag-expect na gamitin ang pinag-aralan ko sa larangan na ito dahil nga hindi pa ako handa, dahil nga I'm more worried about the test na kung may pasa or hindi. Yun ang pinag-aalala ko, na parang ang sabi ko ngayon, unti-unti na akong sumusuko, unti-unti na akong bumibigay dahil parang hindi ko na siya gusto, parang ganun. Pero we'll see, baka naman mabuhayin ako ng loob after today. Okay, balitaan ko kayo. Okay, wish me luck, bye. Interview's done and now I'm going back to my car. Finding my car. Where is my car? I'm gonna go to the pathwalk before I get run over. Diyos ko. Nakakakaba. Ngayon lang natapos yung kaba ko pagkatapos ng interview.
Oh, makikita ko yung susi. Kung nasaan yung susi? Oh my God! Where are you? Uh-oh. Did I just lost my key? Oh, okay. It's in here. I found it. Scares me. Tapos din ang interview. Grabe. Ang kaba. Ayun. Grabe. Nakaya ko din ang interview. Natapos din ang interview. Hopefully, naging successful. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Anong tawag dito? Sabi ay babalitaan daw ako. Ipapadala daw niya yung resulta. Siguro daw mga in a weeks, ganyan. So mga probably 1 week, 2 weeks, ganyan. Bago ko daw malaman ang resulta. Grabe. Kung ako'y tanggap o hindi. Ito ang mga tanong. Maraming tinanong. Tumagal din ang interview sandali. Kasi diba 11 ako'y nandito. So tumagal din ng 20 minutes ang interview. Grabe. So far, ito yung pinakamatagal kong interview sa naging buong buhay ko. Dahil most of the time, yung mga interview ko is mabibilis. Grabe. Pero this time matagal. Maraming tanong. Mabait yung nag-interview sa akin. Nakala ko nga siya yung babaeng nakilala ko noon, nung unang destino ako dun sa lugar na yun. Pero hindi naman. Hindi pala siya yun. Iba pala siya yun. Hindi ko pa siya nami-meet. Ngayon ko pa lang siya na-meet. Mabait siya. Dalawa silang nag-interview sa akin. Hindi ko alam kung anong posisyon nung nag-interview sa akin, baka doktor. And then yung isa is, hindi ko alam, siguro assistant or I don't know who. Hindi ko na tinanong. Basta ang pangalan niya, sinabi lang niya ang pangalan niya. Yun. Hindi ko na natingnan yung kanyang ID dahil ako ay kinakabahan. Yun. Tapos ang mga tanong is, anong tawag dito? Ano yung trabaho ko? Ano yung position ko doon sa trabaho ko? Anong ginagawa ko sa trabaho ko? Ano yung mga task sa ginagawa ko, kung familiar ako sa ganto ganyan. Tapos sinabi niya yung yun daw, itong trabaho ito ay meron daw career ladder. So pag daw ako na-hire, sabi niya ay magpupursue ako ng Tech 1. Yan. Pag ako na-hire na, maging Tech 1 ako, tapos kasunod ay magiging Tech 2, tapos kasunod ay magiging Tech 3. And then later on, mag-aaral din ako ng anong tawag dito? Compounding, yes. At babayaran nila yung pag-aaral ko. Yun sinabi niya. Tapos sabi niya, ano daw gusto kong opening na posisyon, kung morning ba, day shift, mid shift, ganyan. Sabi ko, sige na nga, morning, kahit di ako morning person, di ba? Para lang matapos na ang lahat, di ba? Kasi maaga ang labas sa alas 3. Sabi niya, right now, wala pang full-time na position. PRN pa lamang ang position. Pero pag ikaw naman ay na-hire na at may nagbukas na full-time, pwede ka namin ilipat doon as a full-time. Sabing ganun. So, hindi ako mag-40 hours. Bali, parang 36 hours lang ganyan, but that's okay. I don't mind. Hindi ko naman talaga kailangan magtrabaho ng 40 hours. Kailangan ko lang talagang punuan ang void ng buhay, diba? Yung kailangan may ginagawa ka kunyari, busy kunyari, trabaho kunyari, ganyan, mga ganyan ang gusto ko. Hindi totally na magtrabaho talaga na as in yung overwork, ganyan. Ano pa sinabi niya? Ang pinakahuli na pinagawa sa akin is pinagbuhat niya ako ng 3 boxes. Yung boxes is parang may laman siyang liquid. Parang alam mo yung box, kagaya siya sa soda machine na yun nilalagay sa soda machine na mga inumin. Yun, count siguro mga 5 pounds ang isang box. Yung pinabuhat niya sa akin yung 3, tapos pinabalik niya sa akin pagkatapos. So yun, tiningnan niya lang kung kaya kong buhatin yung boxes. Nagawa ko naman. Siguro naman I passed that, right? Tinanong ako, bakit mo naisipan na mag-apply sa inpatient pharmacy? Bakit hindi sa ibang pharmacy? Bakit hindi sa outpatient pharmacy? Sabi niya ganyan. Sabi ko kasi, parang napansin ko kasi dun sa outpatient pharmacy, masyado silang busy doon at saka nakikiharap sila sa mga customer. Parang ayoko ng ganun. Sabi ko, unlike here, nakita ko nung nag-assign ako dito, nakita ko na hindi ko kailangan gawin yun. Parang similar lamang ng trabaho ko ngayon. Tapos sabi niya, okay. Tapos, make sense, sabi niya ganun. Tapos, sinabi niya rin na hindi ko kailangan makipag-deal sa insurance, and which is yun talaga yung kinaiiwasan ko na gawin dahil dun sa outpatient pharmacy sigurado na magdi-deal ako sa insurance company, which is ayoko nga noon, and salamat at hindi yun ang mapupunta sa akin. So yun,
Alam mo, sa totoo lang, hindi ko inaasahan kung tatanggapin ako ngayon dito sa trabahong ito. Actually, kahit nga hindi ako tanggapin, okay lang din. Pero kung tanggapin ako, of course, magugustuhan ko, pero nandun yung takot at pangamba. Natatakot ako kasi, syempre, hindi biro din ang maging pharmacy tech, Kasi, syempre, may kinalaman. Sabi ko nga kanina, yung may kinalaman siya sa paggamit ng brain, okay? Brain and not just physical, pero mostly yung brain mo, kailangan mong i-invest dito sa trabahong ito. Hindi kagaya na, maninibago ako syempre kasi 2 years ako sa trabaho ko na hindi ko kailangan gamitin yung brain ko as much as dito sa magiging trabaho ko ngayon kung sakaling matanggap ako. Dahil gagamitin ko talaga yung utak ko dito sa trabahong ito. Syempre, kapag nagkamali ka ng nung mga gamot, 'di ba? Buhay ang nakasalalay, nakakatakot 'yan, syempre, 'di ba? Sino ba namang hindi matatakot? So 'yun ang kinakatakot ko na hopefully sana is malampasan ko. And Lord, please guide. Lord, please guide me. 'Yun lang talagang hinihiling ko. And 'yun nga, kailangan ko pa rin ipasa itong test. And sabi niya, ito pa talagang wala akong takas dito sa test na ito dahil kahit halimbawa magtrabaho ako dito, mag-move ako dito, 'di ba? May career ladder nga, 'di ba? So kailangan ko pa rin ipasa. Ganun pa rin, ipapasa ko pa rin kapag naging Tech 3 ako. Ipapasa pa rin yung test noon. Doon pa rin sa PTCB, grabe. And hindi ko talaga siya matatakasan. Kaya wala akong ibang choice kundi ang ipasa ito, which is sana maipasa ko. Yun. Kaya God, Lord, please guide me through this path. Kung makakaya ko ba itong trabahong ito, kung kakayanin ba ng utak ko ito. Pero alam ko at naniniwala ako na kung hindi ito para sa akin, hindi mo ito ibibigay sa akin. At kung ito naman ay talagang para sa akin, ibibigay niyo ito sa akin. Dahil alam niyo na kaya ko yun, di ba? Kapag nangyari ito. Yun. So, please, Lord, help me. Help my brain to become like, sharp pa rin. Kasi, puhunan ko talagang brain ko. Kailangan ko talagang gamitin ang husto ang brain ko. Naniniwala naman ako kahit paano na yung brain ko ay kapakipakinabang naman kahit paano. Dahil hindi naman ako magiging ganito kung hindi ko ginamit ang utak ko, diba? So, yun. Ang hiling ko lang is talaga mapanatiling sharp yung utak ko. Yun. Anyway, so uwi na tayo dahil 11:31 na. Makapag-review pa ako ng aking reviewer. And then makapag-edit din ng video ko. Dahil marami akong mga video na nakatambak na kailangan i-edit. At ito lang yung day of this time. Alright, may tao na dito sa parking na nakatingin sa akin. Ako'y uuwi na. Alright, hanggang sa muli. Salamat sa pakikinig. Bye! Balitaan ko kayo pag ako'y natanggap na in just couple weeks probably. Alright, bye!